tagapanood, inihahandog ng DILG Local Governance Regional Resource Center 9 ang Layag Weekly Waves. Ang Layag Weekly Waves ang magsisilbing tagapaghatid ng balita tungkol sa mga programa ng kagawaran at mga kaganapan na dinaluhan nito para sa pamayanan sa loob ng isang linggo. Ito po ang inyong lingkod, Kimberly Grace O. Alog, Administrative Aid 4 mula sa Finance and Administrative Division. At para sa paglayag ng ating mga balita, tune in with me as we do the 9th Weekly Recap. Ipinagdiwang ang ika-65 araw ng Kumalarang Barangay and Business Sector Night sa Municipal Gymnasium na dinaluhan ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal 9. CSO Capacity Development and Formation of People's Council noong ika-27 hanggang ika-28 ng Agosto 2024 sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Upang matiyak ang mabisang integrasyon ng datos at kawastuhan sa pag-uulat tungkol sa mga persons who use drugs ng mga lokal na pamahalaan, ang DILG, katuwang ang Dangerous Drugs Board, ay nagsagawa ng isang consultative end-user training sa Enhanced Anti-Drug Abuse Council Reporting System mula Agosto 27 hanggang 29, 2024 sa Avior Hotel, lungsod ng General Santos para sa Mindanao Cluster. Ang LGA at ang Office of the Alternative Dispute Resolution na nakatuon sa pagbibigay ng teknikal na tulong at pagsasanay sa mga nakilahok mula sa iba't ibang barangay mula sa Visayas at Mindanao ay nagsagawa ng inisyatiba upang palakasin ang kakayahan ng mga nakilahok sa pamamagitan ng pagsasanay tungkol sa mekanismo sa Alternative Dispute Resolution na nakapaloob sa katarungang pambarangay. Matagumpay na nagsagawa ang DILG 9 Radiant ng dokumentasyon noong Agosto ika-27 at ika-29 ng taong ito sa iba't ibang munisipyo ng Zamboanga del Sur. Aktibong lumahok ang Department of the Interior and Local Government Region 9 sa training workshop series para sa pagpapahusay ng Subaybayan Portal na ginanap noong Agosto ika-27 hanggang ika-30 ng taong ito sa Brentwood Suites, Quezon City. Ang layag sa barangay ay matagumpay na isinagawa ng DILG 9 at ng DILG Provincial Office ng Zamboanga del Sur sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Dumalinao, Zamboanga del Sur. Ang DILG 9 ay nagsagawa ng seremonya ng pagtanggap ng panunumpa para sa mga bagong hire at na-promote na mga tauhan nito noong ika-28 ng Agosto ng taong ito. Aktibong nakibahagi ang Department of the Interior and Local Government Region 9 sa pangunguna ni Regional Director Faisal O. Abutazil Seso 3 sa ground launching ng proyektong Hapag sa Katutubo na ginanap sa mga teritoryo ng komunidad ng Subanon sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Aktibong lumahok ang DILG 9 sa Hapag sa Katutubo Grand Launching Serbisyo Caravan na ginanap noong Agosto 30, 2024. Ang kaganapan ay naglalayong maghatid ng mahahalagang serbisyo sa mga katutubong komunidad sa Sibuco. Nagsagawa ng legworking activity sa Titay, Zamboanga, Sibugay, si CDO2 Justin Dwight B. Desierto ng DILG 9 SLGP team. Tinalakay sa 43rd Layag Discussion Series episode noong Agosto 30, 2024 ang mahahalagang paksa tungkol sa sexual orientation, gender identity and expression at sex characteristics na magbibigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa at pagtanggap ng pagkakaiba-iba sa ating mga komunidad. Idinaos ang kalinisan clean-up activity na ginanap sa Barangay Tapodok, Labangan, Zamboanga del Sur. Ating alamin ang iba't ibang aktibidad mula sa ating komunidad na itinatampok bilang News from the Field.
Mabuhay! Ako po si Legol Dakilagnason, ang Program Manager ng DILG Zamboanga Sibugay. Sa linggong ito, muli po tayong maglalayag at ating saksihan ang mga balita sa lalawigan ng Zamboanga Sibugay. MLGOO Limuel Simejares gave a message during the Linggo ng mga Kabataan Culmination Night, emphasizing the important role of the young, especially in today's modern technology, held on August 26, 2024. OIC MLGOO Janine Krishna Bisinoy was invited to the monthly mobile session of the Liga ng mga Barangay of Olotanga on August 27, 2024 at Barangay Santa Maria, Olotanga, Zamboanga, Sibugay, where she outlined the upcoming activities which are aimed to address the gaps identified during the Seal of Good Local Governance for barangays. MLGOO Limuel Simejares served as a resource person and discussed the procedural and jurisdictional aspects of the revised Katarungang Barangay during the conduct of the Katarungang Pambarangay and Children's Policy Skills Enhancement Training of LGU Bayog at Pagadian City on August 27 to 28, 2024. OIC MLGOO Joaquim L. Otida served as a resource person and facilitator during the conduct of the 3-day General Intervention Program for PWOODs at Barangay Sawa, Mabuhay, Zamboanga, Sibugay, held on August 27 to 29, 2024. DILG Zamboanga Sibugay Provincial Director Mario A. Baterna led the induction of the new set of club officers and CSC officers of Dr. Aurelio Mendoza Memorial Colleges on August 28, 2024 at the Capital Sports Complex, Capital Site, Ipil, Zamboanga Sibugay. PD Baterna reminded the youth to take the responsibility to be one of the superpower of the nation in the future and to cherish the gift of education. OIC MLGOO Janine Krishna Bisinoy delivered a message during the Solo Parent Act orientation on August 28, 2024 at Paradise Hills, Olotanga, Zamboanga, Sibugay. She emphasized the importance of solo parents' active participation in programs designed for them because only by being involved can they gain a comprehensive understanding of their rights and benefits. MLGOO Alan T. Arip discussed the legal basis of the establishment of VAUC desk in every barangay during the orientation on the salient features on RA 9262 and RA 11313 on August 28, 2024 at Barangay Libertad, Tungawan, Zamboanga, Sibugay. MLGOO Judy Lloyd S. Ovalo facilitated the discussions during the Northern Mindanao Regional Validation Workshop for the National Action Plan to End Violence Against Women on August 29 to 30, 2024. OIC MLGOO Janine Krishna Bisinoy discussed and emphasized the essential qualities of an effective leader and the importance of the youth taking proactive steps to become the leaders they want to be during the conduct of the National Youth Summit of Olotanga held on August 29, 2024. MLGOO Harvey Hope M. Tagong discussed the upcoming conduct of Kalinisan and answered some queries from the BDC members on August 30, 2024. OIC MLGOO Janine Krishna Bisinoy facilitated the conduct of the BPOPs and BADAC action planning held on August 29 to 30, 2024 at Barangay Solar, Olotanga, Zamboanga, Sibugay. LGO2 Blessed Christian Simetilio also served as a resource person and facilitator, bringing his extensive knowledge and experience to the participants. MLGOO Limuel Simejares and MLGOO Harvey Hope M. Tagong facilitated the potential LGUs for the upcoming SGLG National Validation held on August 30, 2024. Muli, ako po si Legol Dakilagnason, ang inyong weekly Layag Waves reporter. Pagkita po tayo muli sa susunod na paglalayag. Patuloy natin sa angkilikin ang wikang sariling atin. Ako po si Eden Char V. Lumbat mula sa Kagawaran ng Interior at Pamanang Lokal ng Zamboanga del Norte. At inyong tagapaghatid ngayong linggo para sa News from the Field.
Noong ika-25 ng Agosto sa taong ito, dumalo sina Baligyan MLGOO Zaidi Ahmad, LGO2 Rosafe Bagnol at LGO2 Leamica Recososa sa clean-up drive na ginanap sa Barangay Malinaw, Baligian. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya para sa kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Itinanghal ang Barangay Malinaw bilang Regional Showcase Barangay para sa ika-34 na linggo ng taon. Kinikilala bilang huwaran sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa komunidad. Isinagawa ang Capacity Development Program para sa mga civil society organizations sa local development councils ng Katipunan na pinangungunahan ni MLGOO Monet Ruaya Ahmad noong ika-27 hanggang ika-28 ng Agosto ngayong taon. Pinangungunahan ni Nadapitan City CLGOO Vincent Royo Stacchio, Cluster Head Annabella Hatico at LGO2 Moses Ayaay ang Violence Against Women and Children Desk Office Reorientation Seminar sa lungsod ng Dapitan noong ika-28 ng Agosto taong 2024. Dumalo sina Engineer Ayan Signar at Mutya MLGOO Maribel Rigodon sa project monitoring para sa LGU Mutya sa pagkikipagtulungan ng DENR at DILG noong ika-29 hanggang ika-30 ng Agosto sa taong ito. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa mga barangay ng New Siquijor at Tubac Mutya, Zamboanga del Norte. Dumalo si MLGOO Monet Ruaya Ahmad sa Balay Silangan Phase 2 Livelihood Program noong ika-29 hanggang ika-30 ng Agosto ngayong taon sa munisipalidad ng Katipunan. Pinangungunahan ni MLGO Rainier Patangan ang third quarter meeting ng MPOC, MADAC, MTF-LCAC, MCPC at LCAT-CP VAUC noong ika-30 ng Agosto ngayong taon sa munisipalidad ng Leon B. Postigo. Pinangungunahan ni CLGOO Vincent Royo Stacchio ang third quarter Peace and Order Council meeting noong ika-30 ng Agosto taong 2024 sa lungsod ng Dapitan. Dumalo si MLGOO Maria Teresa Alvarez sa MTF-LCAC RCSP Servicio Caravan noong ika-30 ng Agosto taong 2024 sa munisipalidad ng Calawit. Ang hindi marunong pagbahal sa inyong rita ay higit pa sa hayop at malansang pista. Yun lamang po ang mga naganap ngayong linggo hanggang sa muli nating pagkikita para sa News from the Field. Magandang araw mga suking tagapagpanood. Inihahandog ng DILG Zamboanga del Sur ang ganap sa field. Ako nga pala ang inyong host, si Engineer Mac Allen Barrientos, upang ibahagi ang mga kaganapan sa field para sa linggong ito. 2024 SGLG Pre-National Validation Conference idinaos noong Agosto 27 taong 2024 sa Gipos, Zamboanga del Sur. Binio Component 3, Katarungan Pambarangay Workshop Seminar, CUM Reorientation on BCPC and VAUC idinaos noong Agosto 27 hanggang Agosto 29 taong 2024 sa May Hotel Guillermo, Pagadian City. DILG Dinas nag-attend sa CSO Founding Anniversary na ginunita sa Covered Court Poblacion Dinas sa Zamboanga del Sur noong August 28, 2024. Ito ay dinaluhan ng 131 CSOs na may 548 members. At ang highlights ng aktibidad na ito ay para magbigay ng inspirational message sa lahat ng partners in local governance. DILG Dinas nag-attend sa Barangay Financial Forum na ginunita sa Women's Training Center Dinas, Zamboanga del Sur. Orientation on Barangay God Formulation, SGLGB Functionality, and Coaching for SGLG National Validation. Noong Agosto 28, taong 2024, ang Kagawaran ng Interior at Pamalaang Lokal ng Dumingag Field Office ay nagpartisipa sa isang signipikong orientasyon na isinagawa sa may DOA Big Hall ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Enhancing Compliance and Efficiency DILG Dumingag's Strategic Meeting with Barangays, Secretaries on Report Submissions, and SGLGB Preparations. Ang Kagawaran ng Interior at Pamalaang Lokal ng Dumingag Field Office na pinangungunahan ni Municipal Local Government Operations Officer Ethel M. Chobanos with the assistance of Local Government Operations Officer 2 Yana Gabriel Aynasul, partisipasyon para sa Barangay Secretaries Meeting noong Agosto 29, taong 2024
sa may DOA Big Hole ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Patuloy ang pagkilala ng DILG Labangan sa natatanging mga kalihim ng barangay para sa Hulyo-Agosto 2024. Pinakaunang Barangay Fire Olympic ginunita sa Molave Regional Pilot School noong Agosto 27 taong 2024. Human Rights Education, Access to Justice and Gender Sensitivity Training ginunita sa SB Function Hall, Molave, Zamboanga del Sur noong August 28, 2024. Agosto 28 taong 2024, Municipal Peace and Order Council Technical Working Group PPOC TWG DILG Liargao bilang puno ng Secretariat nagsagawa ng sesyon para sa updating ng Peace and Order at Public Safety POPS Plan para sa FY 2024 at 2025 Investment Planning held at the Executive Session Hall. Agosto 29 hanggang Agosto 30 isinigawa ang kauna-unahang Wembury Disaster Resilience Youth Camp, Changing the Mindset from Me to We. DILG Zamboanga del Sur at DILG Region 9 nagsagawa na ika-4 na episode ng Layag sa Barangay na ginunita sa Barangay Sumadat, Dumalinaw, Zamboanga del Sur noong August 28, 2024. LGOO2, Alyssa Katrina Salomon attends the third quarter PDRRMC meeting representing the DILG Zamboanga del Sur on August 29, 2024 at Balay Bisaya, PGC, Dao, Pagadian City. Protected Area Management Board PAMB member for Montimulan Protected Landscape attends third quarter meeting representing DILG 9 on August 30, 2024 at Pagadian City. August 30, 2024, matagumpay na isinagawa ang Ride Shop para sa Quality Assurance System QAS para sa Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan CBDRRMP mula Agosto 27 to 30, 2024 sa Mardel Hotel, Pagadian. At yan ang mga kaganapan sa field ng DILG Zamboanga del Sur. Para sa karagdagang informasyon, i-follow ang aming official Facebook page, DILG Zamboanga del Sur at DILG Region 9. Hashtag #ZSurpass the limit. Hanggang sa muli! Magandang buhay mga kabalita. Para sa Layag Weekly Waves, inihahayag ng DILG Zamboanga City Field Office 9 ang huling hirit para sa mga kaganapan sa huling linggo ng Agosto. Ang Layag Weekly Waves ang nagsisilbing tagapaghatid ng balita patungkol sa mga programa at aktibidad na ginanap at dinaluhan ng mga tauhan ng departamento para sa ikabubuti ng pamayanan. Ako po ang inyong tagapagdaloy, Patricia Ann Soria. At para sa paglalayag ng ating mga balita, mangyaring manatili habang nagpapatuloy. Para sa unang balita, dinaluhan ni City Director Trina Jean S. Banyuuy bilang research speaker ang kaganapan na may temang Barangay Anti-Drug Abuse Council Training para sa mga barangay. Ito ay idinaos sa loob ng 3 araw sa petsa ng Agosto, ika-27, 28 at 29 sa taong ito na ginanap sa Astoria Hotel, Zamboanga City. Dinaluhan naman ni Binibining Anang Liasahi ang pagdaos ng Local Health Board Quarterly Meeting na ginanap noong Agosto, ika-27 sa Zamboanga Seafood House, Zamboanga City. Ginanap naman sa Bads Bro Suites, IPIL, Zamboanga Sibugay ang training for enhancement of the comprehensive local juvenile intervention program and child rights-based local ordinances. Naganap ang nasabing training noong Agosto ika-26 hanggang Agosto ika-25 sa taon ding ito. Ito ay dinaluhan naman ni Ginoong Isidro Silio Jr. Ginanap naman ngayong ika-27 ng Agosto taong 2024 ang 5th regular meeting of the Regional Terrorism Financing Task Group in Region for year 2024 na dinaluhan ni Ginoong Achilles Iglesias. Ito ay ginanap sa NICA 9 Conference Room, Barangay Upper Calarian, Zamboanga City. Ginanap naman noong Agosto, ika-27 at 29 sa taong ito ang Conduct of End-User Training on the Enhanced Anti-Drug Abuse Council Reporting System.
Ginanap ito sa Avior Hotel, General Santos City na dinaluhan ni Ginang Angelita Centillas. At para sa huling balita, sa kauna-unahang pagkakataon, ginawaran ng Government Service Insurance System o GSIS Zamboanga ang DILG Zamboanga City bilang top performing agency sa taong 2023. Top Performing Agency Authorized Officer o AAO, Top Performing Alternate Agency Officer at Top Performing Electronic Remittance File Handler Officer o ERF Handler. Iginawad ito sa kaganapan ng AAOs and ERF Handler Reorientation Seminar noong 15 ng Agosto taong 2024. Ginanap ito sa Royce Convention Center, Astoria Hotel, Zamboanga City. Ito ay dinaluhan ni Ginang Eva Sabanal at sina Ginoong Isidro Silio Jr. at Adsfar Hairulia. Diyan nagtatapos ang Weekly Waves para sa buwan ng Agosto. Muli, ako po ang inyong tagapagdaloy, Patricia Anson. In an effort to enhance peace and order, the City Government of Isabela, through the City Planning and Development Office, conducted this year's Peace and Order and Public Safety Plan and Local Anti-Drug Plan of Action last August 27 to 28, 2024. On August 29, 2024, the DILG Isabela City, serving as the Head Secretariat of CPOC, participated in the joint City Peace and Order Council, City Anti-Drug Abuse Council, third quarter meeting held at Jovets Hall, Isabela City. And that's it for this week's edition of the Layag Weekly Waves. Stay engaged and stay informed. Catch you next week as we sail through more stories that matters to you. Padayon sa Paglayag, Rehiyon 9.